Anong mensahe ang kailangan marinig o malaman ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership, baka lang gusto nyo mag-join para sa mga exclusive perks na hindi ko usual ginagawa. Like live streaming o pag-post ng mga kung ano-ano. So, magsimula na tayo. Ang bida natin ay pamilyado, pero hindi sila kasal. Teka, masyadong nahanginan yung microphone ko. Yung headset. Ano tong 9 of Swords? Teka, anong katabi nito? 8 of Sea. Saan nagmula yung 9 of Swords natin? More like sa workplace eh. May someone na parang gusto mag-try ng something new. Although may trabaho na siya, pero mukhang di sapat sa kanya yung kinikita niya. Kaya parang balak niyang mag-try ng something new. Whether magre-resign na siya or magsisend pa lang ng application sa mga employer or maghahanap-hanap sa internet ng mga job ano ba to? Vacancy. Ngayon, nandito na yung 8 of Cups, oh. Ito, 6 of Cups. Alamin natin to, 6 of Cups, bago ko magtuloy dito. Six of Cups. Kasi ang dating sa akin, magre-resign na siya dito. Kasi walking away card to, di ba? Sa kapag start ng new journey. Susundin niya yung puso niya. Or, sabihin natin yung passion niya. Susundin niya ang nais niya. At yun ay ang kanyang desire, passion. Kaya lang in the end kasi Two of Sky yung
Ito. Nagmukhang regret to eh. Ito missing. Ito kasi, ano siya eh, past. Pwede rin namang healing. Pero sa case na to, ang dating sa akin, for some reason, magre-regret siya or parang mamimiss niya yung dati niyang work. Tuloy dahil na-miss niya. So, ang dating sa akin, nagmukhang regret tong dalawa. Hindi siya makapag-take action dito. Na-confuse siya eh. Dahil two of swords to. Indecision. O magre-reflect siya sa tinakbo ng kanyang desisyon. So, pag ganun kasi mukha na siyang regret. So, since di pa to nangyayari at nakikita pa lang natin na ito yung magiging future, maganda siguro pag-isipan mabuti, di ba? Habang di pa nangyayari. Na kung sakaling ma-feel ng iba sa inyo na may something missing or di na sila masaya sa work nila. So, para to sa mga may work. Or kung walang work yung iba sa inyo, di para sa someone na malapit sa inyo na may work. Tapos, all of a sudden, mapapaisip-isip sila sa takbo ng career nila. Pero may work na sila. Ngayon, parang naghahangad sila ng mas malaking salary. Kasi pag ganon, malaki chance na magre-resign yung tao dito. Tapos pag nag-resign, magre-regret sa uli. Hindi na siya makakabalik. Nag-resign na eh. Pwede rin naman. Pero alam ko matagal bago pwedeng bumalik. It takes years bago makabalik ulit. Like 5 years, 3 to 5 years. So, hindi siya pwedeng pagka-resign after ilang months, pwede ka bumalik kapag nag-regret. May iba rin naman na mabait na kahit ilang months, pwede ka bumalik. Case-to-case basis kasi kung sabihin natin yung position mahirap mapalitan o wala agad-agad papalit sa posisyon or wala pang nahahanap na maipapalit sa posisyon na iniwan or iiwan pa lang ng iba sa inyo, di makakabalik. Saka depende nga sa boss kung close kayo. Ilalakad niya yan, pipaperso niya na makabalik ulit yung iba sa inyo. Pero kasi nga case to case, paano kung di close? Diba? Personal case na to, malaki chance na hindi makakabalik. Kaya magre-regret sa bandang uli. Kaya, again, habang di pa nangyayari, pag-isipang maigi. Kaysa magsisi sa bandang huli, lalo na kung permanent na sa work, di ba? Kasi mahirap nga maghanap ng works sa panahon ngayon. Lalo mataas ang inflation rate, maraming mga kung ano-anong ganap sa panahon ngayon. Or nagbabawas ng tao yung ibang company kasi nga dahil sa taas ng mga bilihin, di na-afford. So, case to case basis nga. Pero again, ang point ko, mahirap nga makahanap ng work sa panahon ngayon. Kung magre-resign, hindi agad makakahanap. Or kung may mahanap man siya, magre-reflect kasi yung tao dito na sana hindi na lang nag-resign. So, sa madaling salita, kung may mahanap man na iba, yung iba sa inyo, ibang work yung iba sa inyo, na may papalit sa nauna, para bang magre-reflect siya na mas maganda pa pala na hindi na lang siya nag-resign. Siguro, doon sa pangalawang work, hindi rin siya magiging masaya.
o mas malala pa yung magiging sitwasyon niya doon. Anyways, punta tayo dito sa susunod. Anong masasabi pa nito? Ibang senaryo. So, yung unang spread natin ito, career reading, di ba? So, since career reading at di siya love reading, walang clue. Okay? So, maglalagay lang tayo ng clue kapag love reading. Kasi wala namang other person dito. Ibang, tawag dito, character sa reading natin, kundi yung bida lang. So, yung bida natin, syempre, yung zodiac sign. Anyways, antidote out. So, sa case na to, may kailangang investigahan, i-observe o i-open ang mind sa topic ng pag-cure o pag-heal. So, sa madaling salita, may kailangang i-let go ang iba sa inyo para makuha nila tong antidote. O may kailangan silang i-solve. O may kailangan silang i-take action para makaalis sa negative situation. Ano to? Well, ang dating sa akin, para malaman ng iba sa inyo ang gusto nilang malaman, kailangan nilang mag-experiment, mag-trial and error. So, let's say, gustong magbuntis ng iba sa inyo. Kailangan ng hard work. Ngayon, kung wala pa rin, kahit nag-hard work na, edi kailangan mag-try ng something new. O mag-consult na ng doktor. Example lang yan. Ang hirap ng combination. Lipat na tayo. Sakit ang ulo ko dun. Diamond, saka sun. Ito, maganda tong combination na to. In a way na may magbo-blossom na connection. Maglilid yung friendship sa relationship, pwede eh.
So, from friendship, magkakadevelopan at maglilid sa relationship. Ano pa ba? So, sabihin nating may tendency ng energy, parang magiging somewhat energetic o playful yung iba sa inyo. Parang magiging somewhat immature, pero hindi naman in a bad way, mukha lang siyang playful. Ano siya nabavibe ko yung innocence. O baka may ma-attract kayong taong ganito, medyo inosente, parang bata, madali mauto, playful, para sa mga single. Or yung partner ng iba sa inyo, kung in a relationship, ay magiging somewhat ganito nga. Yun yung sinabi ko kanina. O flirty. Anyways, punta na tayo sa last deck. Ito na ang last deck natin. Ano pa masasabi nito? Basahin ko na lang to para mabilis. Kukuha lang ako ng 3 card. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, sabi dito, decisions. The need to gain clarity through decision making. Ito, creativity. Have fun. Express yourself in new ways. Yun pala yun. Yung sabi ko, may excitement, parang bata. Kasi yung magiging creative yung iba sa inyo. Ito na pala yun. Magiging somewhat creative. Okay? Sa period na to. Saka nag-experiment twin flame Twin flame, a spiritual connection between you and your twin flame. So, para to sa mga gusto ng twin flame, baka matrack na nila ng mga single yung twin flame nila sa period na to. Or, who knows, baka alam na ng iba sa inyo na in a relationship na twin flame nila yung partner nila. At ayan, mabibigyan ng emphasis tong twin flame connection sa period na to. Hanggang dito na lang. Goodbye for now.